I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong panibagong updates ngayon, no? Siguro iba sa inyo, baka hindi papayag, pero para sa akin naman, depende na kung ano ang mapag-usapan, ano? Sabi ng Pangulong Marcos Jr. Kung ano man ito guys, basahin ko po sa inyo, okay? Sabi po din ang sabi po dito ng Abante TNT, ayan, panukalang muling bigyan ng prangkisang ABS-CBN inihain sa Kamara. Ano mga kababayan, papayag ba kayo na maibalik ang ABS-CBN? Basahin po natin bago yung aking opinion or reaction. Sabi po dito guys, sabi ni Representative Joey Salcida Agay, inahain sa Kamara de Representantes ang isang panukala upang muling magkaroon ng legislative franchise ang ABS-CBN Corporation. Sa House Bill 11252 na inihain ni Albay Representative Joey Salcida, bibigyan ng 25 taong prangkisa ang ABS-CBN upang magtayo at mag-operate ng television at radio broadcasting station. Tuloy, I believe that the free market of ideas requires competition. A virtual monopoly will not do as far as dismantling ideas and keeping the public informed is concerned, sabi ni Congressman Salceda. I also owe to Albay, ABS-CBN remains the single most important news source in Albay despite its lack of a franchise. Dagdag pa nito. Sinabi rin ng sulod na nilinis ng Securities and Exchange Commission, which is ang SEC, at Bureau of Internal Revenue, BIR, ang ABS-CBN sa mga aligasyon na ibinato rito. Ay di, mas maganda ito guys, kung nilinisan nila, ibig sabihin, pag inayos nila yung mga issue na ipinaratang sa kanila, di much sweeter, di ba? Tuloy, I was a former co-author of their franchise in the past Congress. Kayon pala. Yan. You will remember that I've even warned against the franchise rejection on grounds that it will add to COVID-19 infection due to lack of information, sabi ni Congressman Salceda. Tuloy, I saw adding my name to the list of principal authors this time as a way to add my voice to what is clearly the right things to do. Dagdag pa ng sulon, nabigo ang ABS-CBN na ma-renew ang prangkisa nito noong administrasyon ni Duterte. Tama po yun. Dahil ito po ay natanggal ang prangkisa niya noong panahon ni Duterte, ay talagang pinutorya ni Digong yan sapagkat noong kampanya 2016, hindi po inere ng ABS-CBN yung ads ni Digong. Ganun gumanti si Digong guys. So, doon sa nagkaroon ng hearing dyan po, no, sa Congress, no, tungkol po dito, nasubaybayin ko ito yung hearing dyan sa Congress, ang tumayo na talagang na talagang tanggalin ng prangkisa, isa na po doon ang ating sekretary ng DOJ sa ngayon na si Secretary Remulla at si Marcolita at saka si dating Congressman Mike Defensor, at isa pa, apat po yan si late Congressman Parsaga, no? Talagang magagaling ang mga yan guys, dahil nakita po nila na talagang maraming mga issue, no, laban sa ABS-CBN, lalo na po yung citizenship at saka yung ownership ng isang banyaga na talagang doon po nagdidiin, no, kay Mr. Lopez yung kanyang citizenship, kasi sa ating batas bawal po yung isang banyaga na pag-aari ng isang malaking network. So dahil dyan, i-short natin sa madaling salita, mga kababayan, pati po yung pinagtatayo ng ABS-CBN, pag-aari yata ng gobyerno, correct me if I'm wrong. So ngayon,
So, dahil dyan, mga kababayan, natuluyan pong nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Ngayon, kung ito po ay bibigyan po ng prangkisa, sa akin naman, dito bumabase po ako kung ano po yung sasabihin ng, kung ano po yung interview kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang administrasyon ngayon. Kasi tinanong sa isang interview, if ever na humingi ng, kumbaga, sinabi kasi na tinanong kay Pangulo ano po ang masasabi niya sa prangkisa ng ABS-CBN na gusto nga maibalik, no, siyempre ng mga Lopez. So ang sinabi niya kasi doon, i-quote ko lang, short ko lang mga base, kung bumabase lang po kasi ako doon sa sinabi ng Pangulo na pwede man makabalik ang ABS-CBN kung aayusin yung mga gusot nila, yung mga problema nila, dapat maaayos yun at pag-usapan uli doon sa Kongreso na kailangan bang maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN. So dahil dito sa ating nabasa, kung nilinisan na nila ang kanilang mga problema, why not, di ba? Kaya sa akin, para sa akin naman, sabi ng Pangulong Marcos Jr., pag maayos na yung kanilang mga problema at malinis na wala nang makikitang gusot, pwede uli pag-usapan yan, mga kababayan. So I think baka sa Kamara uli, correct me if I'm wrong, so well, kung ako ang ABS-CBN, mula nung natanggal ang kanilang prangkisa, dapat mula noon pa ay inayos na nila ang kanilang gusot. So kung talagang gusto nila makabalik yan, nga naman, sayang naman talaga. Although itong ABS-CBN, isa sa mga nagbo-broadcast tungkol dito sa dating Pangulong Marcos Sr. ay talaga naman makakore, no, mga kababayan ng ABS-CBN. So para sa akin naman, sinusun ko lang dito kung ano yung salita ng Panginoon. Sabi ng Diyos, mahalin mo ang kaaway mo ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. 'Di ba? Magpatawad ka. Kung ang Diyos nga nagpatawad. Yun lang naman, guys, ang aking saloobin diyan. Binabase ko lang doon sa sinasabi ng mahal na Pangulong Marcos Jr. No? Kailangan kung maayos na ang gusot ng ABS-CBN, wala nang makitang problema, pwede nang pag-usapan nang sa ganun. Pag yan makita naman talaga, maayos na, di pwede naman sila makabalik, for sure yun, di ba? At mayroong pagbabago, for sure yan, mga bes. So ito si Congressman Salcida na gusto niya mabigyan uli ng prangkisa ang ABS-CBN. Nga naman, kasi dekada na po yan, mga kababayan. At pag yan makabalik sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., parang medyo sampal ito sa dating sa dating Pangulo. For sure, makabalik ang ABS-CBN, wala nang gusot, di ba? Yun na naman ang pinaka-importante dito. Yun lang ang aking saloobin, mga kababayan. Kayo, papayag ba kayo na maibalik ang prangkisa ng ABS-CBN? Yes or no? Ako, alam nyo naman po ang sagot ko. Dumidepende po ako doon sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Yun lang po, mga beswa. At alam po natin ang ABS-CBN, ano po ito, no, ng gobyerno dati, di ba? Sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Well, anyway, mga bes, mahabang istorya yan. So dahil dito, mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Inuulit ko, ano po ang naging sinabi ni Pangulong Marcos Jr., doon lang po ako bumabase. So yun guys, ang pinaka-latest updates video ko. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.